magandang hapon at good afternoon mga katambay. So, ayun. At ang pecha natin ngayon is linggo. Yan. Linggo ngayon, June 29, 2025. Sa oras na 12:43 na ng hapon. So yun, ikwento ko sa inyo kung bakit ako hindi nakapag-church. So yun. Kahapon, kaya hindi ako nakapag-church. Kahapon, sinundo ko yung kapatid ko sa may ano niya, pinagsusunduan ko sa kanya. Hindi ko nasasabihin kung saan yun. Sa pinagsusunduan ko sa kanya. So nakauwi na kami around 12 ng madaling araw. So yun, hindi pa ako makatulog yun kasi nga hirap talaga ako makatulog. Alam yan ng magulang ko. Alam yan ng dalawang kapatid ko na mahirap talaga ako makatulog. So, yun. Nakatulog na ako mga 12 kami nandito. Kumain pa. Nagpababa kinain. Ayun, magalas dos na ako nakatulog, mga 1:30. So kanina nagising ako ng alas 7 dahil ihahatid ko yung mother ko sa sakayan. Tapos yung pag-uwi ko, para akong plakda. So natulog uli ko. Nagising na ako mga 8:50 na, magna 9. So hindi na ako naka-church kasi malayo yung church dito sa amin. So yun, tsaka gusto ko rin bumawi-bawi ng tulog. Buti nga nung nagising ako ng 8:45. Natulog uli ko mga 9, tapos ang gising akong 11 AM. So kanina. So yun, nakabawi-bawi naman ako kahit papaano. So yun, naka-charge ngayon si Lolo Big, yung e-bike ko. Ito siya, yung dilaw ay yung orange na extension na yan. Naka-charge yan. Pakita ko sa inyo yung charging. So ayan. So yun. Ano na lang siya, 1.5 hour na lang siya. Yung araw niya. 1.5 hour na lang.
Yung pag-uwi ko kasi ng alas 7, galing hinatid mother ko. Mga 7 ano. Ay hindi ba ako nag-charge yun. Mga nakasulat yun sa book ko eh. Ang laki kasi ng tripod ko eh. Ang laki ng paa. Ganto yung tripod ko. Pakita ko sa inyo yung tripod ko. Yan o, kung makikita nyo. Yan yung tripod ko. Tapos yung paa malawak. So yun. Ang ano pala, alas 8:09 ko siya alas 8:09 ko siya tinarge. So mabubuno to mga alas 2 Gs. So yun. Kasi hindi yung timer ko may once pa siya na isang guhit ay dalawang guhit. Kada guhit kasi niyan minutes. So yun, kakain muna ako and then mag-uulam. So ayun. At yun. Plano kong ang wag nang kumain kasi nag-ano na ako eh. Pero hindi, kakain pa rin ako. Pagkatapos ko lang maghugas, kakain ako. So, ayun. Anong maluluto na ulam. So, may ulam pa ako. Gulay. Gulay. Yung talong. Ayun. Marami pala akong uulamin. So, ugasan ko lang yung plato ko. Kasi ayokong gumamit ng ibang plato. Ito lang plato ko talaga, yung medyo malutong. So, siguro mga katambay, kasi yung kapatid ko, panggabi na yung uwi nun.
So, ang gagawin ko na lang, total, may prayer meeting naman kami every Wednesday night. E di doon na lang ako sa Wednesday night. Kasi wala, hirap talaga ako magising ng maaga eh. Lalo na pagkagabi ako nakakatulog. Hirap talaga ako. Hirap talaga ako sa magising ng umaga. Nilalagyan ko ng patong yun, yung ano ba to? Nilalagyan ko ng pampabigat yung rice cooker kasi minsan napupunta yung mga daga. So, ayun. Ay, sa gabi ko na lang ito ulam ng gulay. May hindi, yung manok sa kapatid ko na lang ito. Tapos yung torta i-wrap. Yung gulay na lang pala ngayon. Yung gulay na lang pala ngayon. Ulam ko. So, ayun, ang ulam ko pala is ginisang papaya.
ginisang papaya na may maliliit na hipon. Bago ko mag-ulong. Konti din naman uulungan ko. Hindi naman marami. May ikikwento pala ko sa inyo. Kasi kahapon, ng gabi, habang papunta ko dun sa susunduan ko nga sa kapatid ko is 11:30 yun. Nagkita kami doon ng subscriber ko. Matagal ko ng subscriber yon. Sabi niya sa akin, "Idol, yung update mo sa Caloocan update." Sabi ko, hindi na ako nag-update dun eh. Sabi sa akin, tama yan idol, kasi medyo yung ibang detalye, ipa-private ko na lang. Akin na lang yun. Yung iba sasabihin ko. Sabi niya sa akin, "Idol, tama lang yun, ginawa mo na wag ituloy yung update sa bahay mo.
update mo na lang yan pag natapos na, pagka maganda na. Yan ang sabi niya sa akin. Hindi ko na sinabi yung dahilan kung bakit hindi ko na sinabi sa inyo ang dahilan yung pinag-usapan namin kung about sa update. Basta sinabi ko lang sa inyo na muling i-update ko siya pagkatapos na. Yung huling update ko sa kanya, kung yung naka hollow blocks na siya. So ito lang sasabihan ko sa mga nagantay. Nasa nasa 8, hindi. 85% yung first floor. Pero yung second floor, wala pa yung second floor. First floor pa lang. So hindi ko na sasabihin yung ibang detalye. Tsaka napag-usapan namin na pinag-usapan namin yung sa nabilib siya sa akin sa hindi ko tinuloy yung update sa bahay ko. Ito, ikakwento ko yung na-experience niya. Nag-update siya ng paggawa ng bahay niya. Nasilipan siya. Ewan ko kung anong nasilip sa kanya. Hindi ko na sasabihin, pero alam ko, sinabi niya sa akin kung anong nasilip sa kanya. Pero hindi ko i-share sa inyo. Kompleto naman siya sa requirements. Pati yung lahat-lahat, kompleto siya, nagbabayad siya, may permit siya. Hindi ko na lang sasabihin kung anong nasilip sa kanya. So yun, tapos na ako kumain yan. Isang plato lang ako. So dati 3 o 4 sandok na kanin, ngayon 2 na lang. Ay isa't kalahati lang yon yung sandok ko na yon.
So, nababawas-bawas na rin ako kasi hindi na ako sa totoo silang gusto ko magbisikleta, magbike. Nakaka-bike naman ako kaso hindi na ako kinakaya. Although matibay naman yung rayos ko, yung rim ko, tsaka batalya ko, seat post ko, manibela ko. Ang local lang sa akin, bearing bulitas type pa kasi yung bearing ng bisikleta ko. Pero sa akin, inalisan ko ng corona yung bearing. Inalisan ko. Susunod, pagka may budget, baka bibilan ko yan ng seal bearing. Para naka-seal bearing na yung hub ng gulong ko. Mas matibay daw kasi yung ganun. Tanong ko din sa kasamahan kong gumagawa ng bike kasi siya. May bike shop na siya, marami na siyang gamit, pyesa. Ako, huminto ko. Sa kadahilanan na dito sa loob ng subdivision namin, phase 1, phase 2, phase 3, 4 yung gumagawa ng bike. Ako yung pang-una, pero mas hinigitan pa ako ng pang-4. Yung pangalawa, pangatlo, kaibigan ko yun, kaya okay lang. Pero yung pang-4, kaaway ko pa. Hindi kaaway sa customer, personal issues. Kaya, sabi na lang sa akin ng dalawang kasamahan ko, kahit sila din gusto nila magpahinga. Yung isang kaibigan ko, nagpahinga na. Dito lang sa subdivision namin na to. Pero, nagulat ako. Nung isang araw, tumawag siya sa akin, sabi niya, Nan, pre, punta ka nga dito sa bike shop na ganito bangalan. Hindi ko nasasabihin. E di pumunta ako. Laking gulat ko, siya pala yung may-ari ng bike shop na yun. So sabi sa akin, nagkwentuhan kami, sabi sa akin, Nan, diba sabi ko sa'yo na maglaylo muna tayo sa pag-build ng bike, pagre-repair ng bike. O, ito na yun. Baka dito ka maka-sideline sa bike shop ko, sabi niya sa akin. Sabi, kasi may mekaniko ako sabi niya. Pero nagde-day off naman yung mekaniko ko. Pag nagde-day off ngayon, ako gumagawa ng bike ng customer. Napakahipit din ng schedule ko. So sabi niya sa akin pa, kung pwede, pagka wala daw siya mekaniko, ako na gumawa sa bike shop niya. Sabi ko naman, sige, okay lang.
malugod kung tatanggapin yan. Hindi bisikleta gamit ko nun. E-bike gamit ko nun. Nakita niya. Sabi niya, "Pues, sa'yo ba yan?" Sabi ko, "Oo." Sa akin yan, second hand ko lang nabili. Sabi niya sa akin, "Pwede na yung pang service." Sabi ko, "Oh, pwede pag naayos yung shock tsaka yung yung rubber bushing niya." Sabi ko, "Pwede." Sabi niya, "Hindi, magagaang lang naman dadalhin yung mga piyesa." Sabi ko naman, Sige, kailan ba?" Sabi sa akin, ite-text niya daw ako kung kailan. So, yun. Ulong na ako. Niluto mo. Gulay. Binisang papaya. Bumaba tayo sa sa kuryente. Hindi ko kay mami pero bumaba. Sinabi sa akin, nung simulang napalit tayo ng rep, bumaba. Ha? Ewan ko sa kay mami, nasabi niyang bumaba. At ito pa mga katambay. Yung gumagawa ng pang-apat na yun, yung nakagalit ko. Ever since na nagkagalit kami, wala nang ibuwan sa amin. Wala na.
Tapos, ang nangyari, sabi ng kaibigan ko may bagong bike shop. Sabi sa akin, Nan, wag mong ipaalam sa akin na may bike shop ako. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, sige ba? Tapos, tinawag din yung isa pa namin kaibigan, isa pa namin kapwang gumagawa ng bike. At sinabi na wag ipaalam daw dito sa lugar namin na may bike shop na siya bago. Kasi daw baka maingit at sulutin pa yung magiging trabaho namin doon. So, yung sinabi ko sa inyong may mekaniko na yung kaibigan ko. Actually, kaibigan din namin yun, yung mekaniko na yun. Kaibigan din namin yun. So, sabi sa akin, Nan, pagka nag-day off yan, kaibigan natin, ikaw gagawa, sabi ko. Sige, pero ang hindi ko alam, at sinabi na lang sa akin ng kaibigan ko, yung may-ari ng bike shop, kinausap niya yung kaibigan namin na gumagawa about na doon sa paggawa-gawa ko din sa shop. Natuwa yung mekaniko na kaibigan namin. Natuwa. Sabi, sige, okay lang. Total, hindi ko naman magagawa na mag-isa, sabi niya. Eh di pagka mag-join kami. Pagka maraming customer, kaming dalawa gagawa, sabi niya. So napangiti na rin ako sa sinabi ng yun. Yun ang kabilin-bilinan sa amin ng kaibigan ko may-ari ng shop na huwag ipagkalat dito sa lugar namin na may bike shop na siya. At kaming dalawa yung mekaniko niya. Akong si Juan tsaka si Free. Kasi si number 2 nga yung may bagong bike shop. So ako yung 1, tsaka si 3, number 3. Ikan ko nasa bike shop ni number 2. Si number 4 naman. Ayun, mailap pa rin sa amin. Pero, tinatawanan na lang namin. So, ayun, sandali, kukunin ko lang yung charger ng cellphone, lobat na tong cellphone.
So, yun. At yun. Kabago-bago pa lang, ang dami ng gas-gas. Itong stainless na ano. Plastic. So, ikwento ko sana yun sa next vlog ko. Pero hindi na ako makapaghintay. I-share ko sa inyo. Kala ng iba, tambay-tambay lang ako. Oo, tambay-tambay lang ako. Pero magiging busy na next. Ngayon, hindi pa ako pwedeng gumawa kasi medyo malayo nga yung shop ng kaibigan ko. Pwede naman siya puntahan ng e-bike. Kung tutusin nga mga katambay, mas challenging sa akin yun yung magtrabaho sa malayo. Mas na-challenge ako doon. Mas gusto ko yun.
Bakit ko sinawsaw din? Hindi man ako nakapagpatayo ng bike shop, mga katambay. Pero masaya naman ako kasi yung matalik kong kaibigan nakapagpatayo siya ng bike shop. So okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. So yun, tapos na ako mag-uwi. At yun, sa loob ko na charge yung cellphone ko. So ayun. Bebe, si Duda, totoo niya. Isang oras na lang. Alin? Yung e-bike ko. Okay. So yun mga katambay, yun lang. Ang Message for today. Message for today. Dugit. wala pa sa ngayon. May message for today ka palagi. Yun ang pang. So yun mga katambay, speaking of message for today. Sabi nga ng kapatid ko. Ano ba yun? Yung natutunan ko at gusto ko rin i-share sa inyo. Kung ano yung kabaitan ng isang tao, mas higit pa dun ang isusukli sa yung kabaitan. Tulad ko, naging mabait ako sa taong nagtutulungan kami. Pinayuhan niya ako na huminto sa pagre-repair ng bike. Yung pala, may mas malalim siyang plano. Dahil may bagong bike shop na siya, kinuha niya ako as gagawa. Tsaka mag-assemble. So, laking tuwa ko din sa ganun setup. So, yun mga katabak, dito na ako magpapaalam. So, ayun, mahaba na tong vlog. So, yun mga katambike, at may nagpapa-shoutout dito na hindi ko may nag-message pala sa akin dito. Hindi pala shoutout to message. May nag-message pala sa akin dito na hindi ko na ayaw niya daw magpakilala. Ayaw niya daw. Sige, sundin natin. Ayaw niyang, sabi niya, nakaka-inspire yung mga vlogs mo.
lalo na sa anak ko. Natutunan niya na magugas ang plato dahil sa'yo. Siguro sa recent post ko to. Hindi siya nagko-comment mga katambak sa YouTube. Kasi wala naman siyang Gmail, wala naman siyang Google. Ano lang sa akin. Nagchat-chat lang sa FB sa akin. Mga friend ko kasi yung mga nanonood sa YT ko. Siguro yung iba, matatagal ko nang kilala. Yung mga bago pa lang, hindi pa sa ngayon. Ako kasi yung tipong tao na kinikilatis ko muna bago ko i-accept sa account ko, sa Facebook account ko. For security na rin. So, yun. Dito na ako magpapaalam. So yun mga katambay, abang na lang sa next vlog. Ang oras natin ay 1:37 na ng hapon. Sa petsa na June 29, birthday pala ng aking lolo. So, pupunta sana ako ng sementeryo kaso naulan sa may Holy Cross. So, ayun. Abang-abang na lang sa next vlog. Hanggang sa susunod na upload na lang. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. So, yun. Bye-bye.